Bago mag-umpisa ang bago nating kwento ay gusto ko lang pasalamatan ang mga mayembro ng medyo malakas na nilalang. Kamakailan, sunod-sunod na naganap ang mga hindi pangkaraniwang kalamidad gaya ng pagputok ng mga bulkan, malalakas na lindol, matitinding bagyong may kasamang kidlat, at mapaminsalang pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang lungsod ng bansang H, isang bulkan ang biglang pumutok ng malakas, dahilan upang tumaas ng sobra ang temperatura at magdulot ng hirap sa paghinga ng mga tao. Libo-libo ang nagmadaling lumikas, nagsisiksikan sa mga sasakyan upang makaalis at makahanap ng ligtas na lugar. Sa loob ng isang bus, naging magulo at mag-aaninaw ang sitwasyon. Maraming pasahero ang nag-uusap ng sabay-sabay tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa mga nagdaang araw. Isang binata ang hindi nakapigil at sumabog sa galit. Binanggit niya ang lindol sa ilalim ng dagat ilang araw na nakalipas at ang biglaang pagputok ng bundok Fuji na kumitil ng daan-daang libong buhay. Hindi raw niya inakalang darating din ang araw na sila mismo ay kailangang lumikas. Isang babae, na halatang nagmamadaling nakalabas at may dalang kakaunting gamit, ang nagsalita at nagpahayag ng pag-aalala. Ang tanging naisip niya ay makarating sa Jiangnan City upang doon bumili ng mga kakailanganin. Ngunit agad siyang binigyan ng babala ng binatang nasa tabi ng bintana. Sinabi nito na napanood niya sa balita na wala nang natitirang supply sa mga bodega sa Jiangnan City. Nabigla ang babae at hindi makapaniwala sapagkat ang halaga ng lahat ng materyales doon ay aabot ng daang bilyon. Ngunit may isa pang binatang nakaupo sa tapat nila ang sumabat. Ayon sa kanya, matagal nang ubos ang supply, at ngayon pati ang Hudongming, Shenzhen, at maging ang Dondong ay wala na ring laman. Mula sa likurang bahagi ng bus, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw at mariing kumontra. Hindi raw yun basta daang bilyon kundi 10 trilyong halaga ng materyales ang nawala. Ayon sa kanya, malinaw na mga palatandaan ito ng paparating na katapusan ng mundo. Ang nagsalita ay si Sushan, ang pangunahing tauhan. Ngunit sa halip na maniwala, napatawa lamang ang dalaga at ang dalawang binata sa kanyang tabi. Para sa kanila, isa lamang itong biro. May nagsabi pang kung darating nga ang wakas, baka mas gugustuhin pa niya yon dahil lahat ng nilalang ay magiging pantay-pantay. Ngunit si Sushan ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi kailanman magiging pantay-pantay ang lahat, kahit pa sa gitna ng isang apokalipsis. Siya mismo ay nakaranas na ng ganoong mundo sa kanyang nakaraang buhay. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang nakakatakot na mga tanawin. Dati siyang isang karaniwang manggagawa na nagde-deliver ng pagkain hanggang sa dumating ang apokalipsis dulot ng kakaibang pagkalat ng enerhiya mula sa araw. Apektado ang ubod ng mundo at naging pabago-bago, dahilan ng pagtaas ng temperatura at malalakas na pagyanig. Mula sa kailaliman ng lupa, nagsilabasan ang mga halimaw at tuluyang nagbago ang mundo. Nabuo ang bagong kaayusan, at ang lahat ng yaman at pagkain ay naging labis na kasalatan. Kahit isang pakete ng noodles o isang pirasong sausage ay itinuturing na kayamanan na kailangang ipagpalaban ng buhay. Sa kalmadong tinig, nagsalaysay si Sushan tungkol sa mga pagkaing may kakaibang bagay sa loob, at inihayag na siya ang taong nagbalik mula sa apokalipsis. Dumating siya sa panahong 1 buwan bago ito magsimula. Nang marinig ito, hindi maitago ng dalagang katabi niya ang kaba at kusa siyang kumapit sa kamay ni Sushan. Ngunit tinanggihan siya ng binata at mariing iniwas ang kamay nito. Hindi na siya ang dating mahina at madaling mahulog sa emosyon. Mayroon siyang mas mahalagang tungkulin. Pagbaba niya sa susunod na hintuan sa gilid ng gubat, nagtungo agad si Sushan sa kanyang dating pinagtatrabahuhan, ang bodega ni Mr. Hippo. Matatag ang kanyang paningin habang nakatitig sa malawak na gusali. Alam niya sa sarili ang pinakamahalagang bagay sa darating na kalamidad, mga supply. Noon, nasayang ang kanyang oras sa walang saysay na paghahanap at nauwi siya sa nakakahabag na kamatayan. Ngayon, hindi na siya papayag na maulit iyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng masungit na tagapamahala na agad sumita dahil sa kanyang pagkakalate. Ngunit hindi na ito pinansin ni Sushan. Nagkunwari siyang humingi ng paumanhin at pumasok upang tumingin-tingin sa loob. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang alaala ang mga sandali noong tumakas ang kanyang amo at iniwan silang lahat ng walang kabayaran. Ang mga supply na ito, sa isip niya, ay nararapat lamang bilang kabayaran sa lahat ng nawala noon.
Agad niyang inihanda ang kakayahang natamo niya mula sa muling pagkabuhay. Itinaas niya ang kanyang kamay at unti-unting bumukas ang isang kakaibang pintuan ng espasyo. Agad na nagpakita ang abiso mula sa sistema na nagsasabing automatikong nakukolekta ang bigas, mantika, at karne. Napakalakas ng kakayahan ni Su Shan, at sa sandaling ito ay parang higop ng hangin ang lahat ng nasa paligid, walang itinira kahit isa. Pumasok siya sa sariling espasyo, isang 3 dimensyong lugar na may lawak na 10,000 metro sa haba, lapad, at taas. Laking tuwa niya habang pinagmamasdan ito, sapagkat nananatiling bago at hindi nasisira ang anumang pagkaing may silid doon. Hindi na niya muling mararanasan ang gutom at paghihirap na pinagdaanan noon. Isa-isang lumabas ang tala ng kanyang nakolekta, 258 sako ng bigas, 152 bote ng mantika, 155 kilo ng gulay, 220 bote ng mineral water, 375 kahon ng instant food, 75 kahon ng mga rekado, at 186 na bote ng alak. Napabuntong hininga si Su Shan, nakadama ng ginhawa at panandali ang kapanatagan. Ngunit hindi nagtagal, biglang bumukas ang mabigat na pinto ng bodega. Pumasok ang tagapamahala kasama ang 2 trabahador, dala-dala ang mga gamit. Mabilis silang napahinto, natigilan sa kanilang nakita. Ang dating punong-puno ng bodega ay ngayoy tuluyang walang laman. Naupo ang tagapamahala sa harap ng bakanteng bodega, nakabuka ang bibig at hindi makapaniwala, naguguluhan siya at mauugong na sinabing para ba siyang nananaginip at nagtatanong kung nasaan ang mga paninda. Nang maglaon, nag-init ang kanyang ulo at itinuturo ng diretso kay Su Shan ang galit na tanong kung nasaan ang lahat ng gamit. Nanatiling kalmado si Su Shan, dahan-daang itinaas niya ang kamay at may maliit na pintuan ng espasyo ang lumitaw sa likuran niya. Tuwang-tuwa siyang sinabi na kinuha niya ang lahat ng paninda, at ang simpleng pahayag na iyon ang nagdulot ng hungkag na katahimikan sa tatlo, na para bang naging estatwa na ang kanilang mga mukha. Napansin ng tagapamahala ang kakaiba at agad na sumigaw na tatakbo si Su Shan at dapat hadlangan. 2 mabibilis at mabubuwang empleyado ang rumesbak upang akyatin at pigilin siya. Sa sandaling yun, nagbukas muli si Su Shan ng isa pang pintuan ng espasyo, umalon ng mabilis at naglaho sa loob nito. Bago tuluyang maglaho, lumingon siya, ngumiti at nagmano, at nagpaalam na hindi na siya mawawala ng palagi. Tumakbo ang isa sa mga empleyado ngunit napalampas niya ang pagkakataon, hindi niya man lang nahawakan si Su Shan bago magpatigil ang pintuan ng espasyo. Naiwan ang tagapamahala at ang 2 trabahador na nakatusong nakatitig sa walang laman, puno ng kalituhan at pagkabigla. Nagtanong sila kung nasaan siya at kung tunay nga bang nawala. Sa labas ng bodega, bigla ring sumulpot ang isa pang pintuan ng teleportasyon at tumamba si Su Shan palabas ng maamo at marahang damapo sa lupa na mistulang eksena mula sa isang action movie. Agad niyang sinarado ang pintuan ng espasyo. Determinado siyang ipinaliwanag ang kanyang ikalawang kakayahan, spatial leap na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport sa loob ng saklaw na 3 metro anumang oras. Tumingin siya pabalik sa bodega ng isang huling beses, at nagpasya na sa panahon ng apokalipsis, ito ang magiging kanyang pinakamalakas na sandata dahil makapapasok siya sa mga wasak na lugar para maghanap ng supply at makatakbo agad kahit harapin ang pinakamapanganib na mga mutadong nilalang. Agad niyang hinubad ang kanyang uniforme at itinapon ng damit habang bulong niyang inihayag na tapos na ang libreng pamimili. Ngunit bago siya tuluyang umalis, tumunog ang telepono niya sa bulsa, isang mensahe mula sa pamahalaan ang dumating na nagsasabing malalakas ang paggalaw ng pandaigdig at maaaring magkaroon ng mga lokal na natural na sakuna, subalit kontrolado ang sitwasyon at hindi maaapektuhan ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao, kaya huwag magpanik. Napabuntong hininga si Su Shan at naisip na sinusubukan lamang ng pamahalaan na pakalmeyan ang publiko. Halos patayin na niya ang telepono nang lumitaw ang isang hindi inaasahang tawag, nagtaka siya at agad nagbago ang ekspresyon mula kalmado tungo sa galit nang makita ang pangalan ng tumatawag sa screen. Ang pangalan sa screen ay Jiang Qiutian, ang babaeng minsang minahal, inalagaan, at siniguradong ligtas niya sa panahon ng apokalipsis. Sa kasalukuyan, ang pangalan lamang ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang katawan. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Dumating agad ang may halong inis na boses mula sa kabilang linya,
nagreklamo at nagmamadaling magbanta dahil hindi pa naibebenta o nailipat ang kanilang bahay sa ahente. Ipinahayag ng tumatawag na hindi mapagkakatiwalaan si Sushan at sinabing kung hindi niya ililipat ang bahay ngayon, huwag nang umasa sa pag-aasawa. Habang nagsasalita ay abala siyang naglalagay ng lipstick at nagpapaabot ng reklamo na parabang nagsisisi sa isang pamilyar na lalaki. Nagpakita ng pananakit at pag-aalipusta ang tono, at ipinahayag ang pagnanais na makaramdam ng kaginhawaan at seguridad sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng bahay. Naging yelo ang tinig ni Sushan at walang emosyon nang sagutin ang pangungulit. Nang maramdaman ni Jiang Chiotian ang pagwawalang bahala sa kabilang linya, nagpakita siya ng galit at nagbigay ng huling babala, bumalik at ilipat ang bahay o kalimutan ang plano ng pag-aasawa. Hindi nagpatagal, marahas na pinutol ni Sushan ang tawag. Ipinahayag niya sa sarili na papunta siya sa Shangdo at mag-uusap na lamang sila doon. Unti-unting tumindi ang kanyang mukha, mula seryoso hanggang ganap na galit, habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa nakaraang buhay na puno ng dugo at pagtataksil. Naalala niya ang araw na magkasama silang nagtagumpay at naghirap sa apokalipsis, siya ang nagsumikap maghanap ng supply upang mabuhay sila, siya ang nagligtas at nagdala sa kanila sa ligtas na lugar. Kung wala siya noon, maraming tao ang sana ay namatay na. Muling sumirit ang puot ni Sushan nang maalala ang walang awang pagtataksil ni Jiang Chiotian at Wang Haoyu. Ipinikit niya ang mga mata habang nagluhod sa damdamin ng pagkamuhi. Sa huling sandali nang siya ay malapit ng mamatay, nakita niyang lumapit si Jiang Chiotian kay Wang Haoyu na may tila imbitasyon, nang mamatay na ang Diyos, naging wala na silang pakinabang. Nagkunwaring mahina at inosente si Jiang Chiotian, ginamit ang pang-aakit at sinundan ni Wang Haoyu ang tukso. Walang takot at awa ang namayani, mga pagpapanggap at malupit na kilos. Hindi nagtagal, nagpakita ang dalaga ng porsigido at walang hiya habang inaanyayahan ang kalalakihan, at ginamit si Wang Haoyu hanggang sa maramdaman ni Sushan na siya ay isang tanga sa pagbibigay ng ganap na tiwala sa dalawang mapagsamantalang nilalang. Pinilas ng galit ang kanyang mga kamay, nanginginig habang kinakapit ang dami ng kanyang pagkamuhi, at napabuntong hininga. Nagdesisyon siyang sila ay paparusahan hindi lamang ng kamatayan kundi ng paghihirap na masakit at paulit-ulit. Ang sakit na naranasan niya ay kanilang madarama ng higit pa sa isang beses. Agad na binuksan ni Sushan ang kanyang mga kontak at tumawag kay Director Leo, ang ahente sa real estate na nangangasiwa sa kanyang bahay. Nagpauna siyang handang ibenta ang bahay kahit sa kalahating presyo kung kailangan niya ang pera agad. Pagkatapos kumonekta, sumakay siya ng taxi papunta sa opisina ni Director Leo. Halos hindi pa humihinto ang kotse nang mapansin niya sina Jiang Chiotian at Wang Haoyu na naghihintay na naroon. Lumabas si Sushan, tahimik na naglakad na tila walang pagmamahal, at maikli niyang iniutos na ilipat na ang bahay. Nabigla sina Jiang Chiotian at Wang Haoyu sa bagong ugali ni Sushan. Agad na hamarang si Wang Haoyu, punong-puno ng galit at pananakot, nagbabanta na pipigilan ang pagbebenta at magpapakita ng dahas kung kailangan. Hindi nagpatalo si Sushan sa mga banta, inabot niya si Wang Haoyu sa leeg at tila isang supot ng bigas lang ang pinataas niya. Nabigla si Wang Haoyu at bago pa makasigaw ay pinabagsak siya ni Sushan sa lupa nang may lakas na nagdulot ng dugo sa bibig ng lalaki. Kumalabog ang katahimikan. Humihimbing si Jiang Chiotian, nagulat at natamba sa pagbuga ng lakas ni Sushan nang matamaan sa mukha, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nang humagulgol si Wang Haoyu sa sakit at lumipas ang panganib, dumudurog ang kanyang paningin sa takot at pag-aalipusta. Hindi ininda ni Sushan ang mga umiiyak at nagmamakaawang dalawang mandirigma at ganoon na lamang ang determinasyon habang pumasok siya sa opisina ng real estate upang ituloy ang kanyang plano. Nang lumaon, dali-daling sinuportahan ni Jiang Chiotian si Wang Haoyu, nanginginig ang boses sa pagkabahala habang nagpapaawa at nagpapakita ng pagkukunwaring malasakit. Paulit-ulit niyang tinawag si Wang Haoyu at sinabing magkakasama na silang nagkalat, ngunit ipinakita pa rin niya ang pagkukunwaring pag-aalala, isang murang palabas ng pag-aalaga. Hindi pa rin niya tuluyang nauunawaan ang nangyayari. Agad siyang bumaling kay Sushan at pinagbabaril ng utos, manatili roon at umamin na, kumalakang humingi ng patawad kung nais niyang makasal sa buong buhay niya. Hindi pumayag si Sushan na makipagpalitan ng salita. Tahimik siyang lumingon at nagbigay ng malamig,
Matalim ngunit payak na tingin sa dalawang mapagsamantalang nilalang. Naramdaman ni Wang Haoyu at Jiang Qiutian ang naglalagablab na intensyon ng pagpatay mula sa mata ni Su Shan, kaya nang inig silang hindi masinasan. Sa isang kisap, nagkawatak-watak ang kanilang tapang, magkasabay silang tumakbo palayo ng may buong lakas. Habang umaalis, galit na sumigaw si Wang Haoyu na maghihiganti. Tahimik na pinanood ni Su Shan ang kanilang paglayo at bahagyang napabuntong hininga, tinawag silang walang silbi. Sandaling lumipas sa loob ng opisina ng real estate nang maayos na iahon ni Director Liu ang baso ng tubig para kay Su Shan habang nagmimistulang magalang ang ngiti. Sa likod ng magiliw na mukha naman ay umiikot ang mga masamang plano, tinansya ni Director Liu ang posibleng tubo sa pagbili ng bahay mula sa tila walang muwang na lalaki. Mabilis siyang nag-alok at ipinahayag na binili na niya ang bahay at handang pirmahan ang kontrata kung babayaran ng buo. Tinanggap ni Su Shan ang alok ngunit mariing hiniling na bayaran kaagad. Nang mapatunayan ang paglipat ng pera, agad na naipadala ang 700,000 sa kanyang account mula sa Shangdu Bank. Pagkatapos ng pormalidad, tahimik na umalis si Su Shan mula sa opisina at nagmuni-muni habang naglalakad. Sa kabila ng madalas na mga natural na sakuna, ang Shangdu ay nasa gitnang kapatagan at malayo sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol, tsunami, o pagputok ng bulkan. Bukod pa rito, tahimik na pinawalang bahala ng pamahalaan ang mga tsismis, kaya nananatiling maayos ang daloy ng buhay doon. Habang naglalakad, napadaan siya sa isang poste na puno ng mga polyeto para sa mabilisang pautang, bahagyang ngumiti siya at napaisip na ang pinakamahalaga ngayon ay pera. Agad niyang nakita ang pagkakataon at tinawagan ang numerong nakasaad sa polyeto. Nagpunta si Su Shan sa Hanhai International Building kung saan nakaayos ang kasunduan sa lending company. Doon, ipinaliwanag ng bilugan at mapang-akit na si Wang Dahai ang sitwasyon, mababa ang halaga na maipapahiram dahil sa estado ng bahay. Nang tanungin kung magkano ang maaaring hiramin, sinabi ni Wang Dahai na ang pinakamataas na pautang ay 500,000 at kailangang iwan ng property certificate bilang collateral. Hindi nag-atubiling magbigay si Su Shan ng dagdag na 100,000 para maisara ang kasunduan at nangakong maibabalik niya ang pondo sa loob ng 1 linggo. Natuwa si Wang Haoyu sa pag-asang kumita ulit. Matapos pirmahan ang kasulatan, agad na na-credit ang 600,000 sa account ni Su Shan. Sa kabilang dako, naglalakad sina Jiang Qiutian at Wang Haoyu, nagpapalitan ng panunumbat at pag-iimbot. Patuloy si Jiang Qiutian sa paghahabol at pagmamaktol habang hinahaplos ang namuong pasa sa pisngi, nagngangalit si Wang Haoyu at nagbabanta na ipapaslang si Su Shan. Nang magpakita si Su Shan at dumaan sa kanilang harapan, natigilan sila sa pagkabigla. Nagpasya silang sundan siya upang alamin ang kanyang mga ginagawa nitong mga nagdaang araw. Nagpatuloy si Su Shan hanggang sa Luchang Hotel. Sa mga alaala niya, maraming komersyal na gusali ang bumagsak dahil sa matinding baha at pag-alo ng lamig, subalit ang Luchang Hotel ay matibay at nakaligtas sa mga ito. Inisip niyang ang presidential suite, kumpleto pa sa sariling swimming pool, ay maaaring maging matibay na basehang pang-Matagalon, may mainit na pagkain at sariwang gulay na wala sa mga abandonadong bodega. Pumasok siya ng dahan-dahan at sinalubong ng receptionist na si Liu Hanner, agad siyang tinanong kung paano siya matutulungan. Nag-request si Su Shan ng 1,000 banquet table, na agad ikinabigla ni Liu Hanner ngunit iniliwanag na mayroon silang mga package, 5, 10, 30, at 50,000 per mesa, depende sa kalibre. Sa pag-i-implement ng order, napagpasyahan ni Su Shan ang package na 10,000 kada mesa, nakatumbas ng 10 milyong kabuuan. Nagbayad siya ng deposito na 500,000 at pananggakuang babayaran ang natitirang balanse sa loob ng 1 linggo. Tinanggap ni Liu Hanner ang deposito at inayos ang transaksyon. Sa kabuuan, kumilos si Su Shan ng sistematiko at walang emosyon, kinolekta ang mga supply, pinabilis ang kita mula sa pagbebenta ng bahay, kinuha ang pautang, at inumpisahan ang hakbang patungo sa pag-secure ng isang matibay na ligtas ang silungan sa Luchang Hotel. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano para maghanda laban sa nalalapit na kapahamakan. Tumango si Su Shan at ngumiti ng mahinahon. Tinatayang umabot na sa 500,000 ang halaga ng mga materyales, ngunit para sa kanya ay sulit ang lahat dahil nakabuo siya ng mga koneksyon sa mga mayayamang tao. Sa kalakaran ng negosyo, pinakamahalaga ang pagiging marunong makitungo.
Habang inaasikaso siya ni Liu Hanner, maingat siyang nag-usisa kung paano dapat tawagin ang binata. Payak at malamig ang tugon ni Su Shan, ipinakilala ang kanyang pangalan. Nagpatuloy si Liu Hanner sa pagkukwento at nagtanong kung ang libong mesa ay para sa kasal, at agad itong kinumpirma ni Su Shan. Bukod sa pag-book ng mga mesa, humiling din siya ng presidential suite. Matapos ang pagbabayad at deposito, umalis si Su Shan mula sa Luchang Hotel na magaan ang loob. Iniisip kung gaano siya kaswerte. Isang handaan na nagkakahalaga ng 10 milyon, may deposito na kalahating milyon, at nakumpleto na ang transaksyon. Samantala, sa panig ni Liu Hanner, hindi maitago ang kanyang pagkabighani sa unang pagkakataong makita ang presidential suite na nakalaan para sa honeymoon. Sa kanyang isipan, sino mang mapapangasawa ng taong yun ay tiyak na malulunod sa kaligayahan. Sa labas naman ng gusali, palihim na nagmamasid sina Jiang Chio Tian at Wang Haoyu. Narinig nila ang usapan at nakita ang transaksyon, kaya't agad lumapit si Jiang Chio Tian kay Liu Hanner upang alamin kung ano ang pakay ni Su Shan. Walang alinlangan na ipinahayag ni Jiang Chio Tian na siya ang kasintahan ng binata. Bahagyang nalungkot si Liu Hanner ngunit tapat niyang sinabi ang totoo, nagpareserba si Su Shan ng 1,000 mesa na may kalakip na 500,000 deposito. Tahimik siyang tumingin kay Jiang Chio Tian at inisip na hindi ganoon kataas ang dating ng babae kung ihahambing sa kanya. Nang marinig ito, halos hindi makapaniwala sina Jiang Chio Tian at Wang Haoyu. Napasigaw silang sabay na nagdududa kung paano nakayang magbayad ni Su Shan. Ipinakita ni Liu Hanner ang record ng transaksyon at ipinaliwanag na ang mga taong may yaman ay madalas nagkukubli ng kanilang tunay na estado. Iniiwasan na makita ng kanilang mga kasintahan ang kanilang kayamanan hanggang sa araw ng kasal. Napaisip si Jiang Chio Tian sa mga engranding tagpo na tila nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Tila nakita niyang gagamitin ni Su Shan ang nalalapit na piging para ipakilala siya sa mataas na lipunan. Tumango siya ng may tiwala sa sarili at sinabing siya na mismo ang kikilos upang bigyan si Su Shan ng pagkakataon na magbunyag ng lahat. Sa kanyang isipan, nag-umapaw ang mga imahe ng karangyan at marangyang buhay na ngayon lang niya nasulyapan. Sa kabilang panig, tahimik na naupo si Su Shan sa kanyang lamesa at sinimulang kalkulahin ang lahat ng kanyang ginastos at kinita. Mula sa 700,000 na nakuha sa pagbenta ng bahay, 600,000 mula sa pautang na may mataas na interes, at 550,000 para sa pagkain, mabilis na nabawasan ang kanyang pondo. Dagdag pa rito, hindi pa nababayaran ang ilan sa mga naunang pinamili, kaya marami pa ring kulang na kagamitan. Kahit may deposito na, kulang pa rin ang natitirang halaga. Sa kanyang isipan, sumagi ang isa sa 36 na estratehiya, ang pagtakas. Subalit bigla siyang nakaisip ng panibagong paraan. Kumislap ang kanyang mga mata at lumitaw ang ngiti ng isang taong nakahanap ng sagot, ang online loan. Mabilis niyang download ang higit 80 aplikasyon at sabay-sabay na nag-apply ng mga pautang. Sumunod siya sa lahat ng kinakailangang proseso, kumuha ng mga litrato at nag-upload ng mga dokumento. Matapos ang paulit-ulit na aplikasyon, humiga siya at malalim na bumantong hininga. Isang abiso mula sa bangko ang dumating, umabot na sa 9,700,000 ang pumasok sa kanyang account. Napangiti siya at nagpakawala ng ginhawa. Ngunit agad ding tumindig na may matatag na determinasyon. Wala nang oras para magsayang. Agad niyang binuksan ang mga online shopping platform mula Shopee hanggang Lazada at Tiki, at isa-isang idinagdag sa cart ang mga kailangang kagamitan, mga wall heater, ice maker, yelo, at lean coal. Batid niyang ang dalawang magkasalungat na kalagayan ng mundo pagkatapos ng sakuna, ang matinding init at ang matinding lamig, ay tanging matatawid lamang ng mga may sapat na paghahanda. Tinawagan niya ang supplier ng karbon at order ng 2,000 tonelada, nagpadala ng paunang 500,000, at nangakong babayaran ang balanse sa pagdating ng kargamento. Sumunod niyang tinawagan ang pabrika ng yelo at ipinahayag ang interes na personal na makipagkasundo. Habang palabas siya ng pintuan, hindi inaasahan na nakasalubong niya sina Jiang Chio Tian at Lina na magkasamang naglalakad. Matapos marinig ni Lina ang kwento mula kay Jiang Chio Tian, bahagyang nag-iba ang pananaw niya kay Su Shan. Nang magdaan ang binata, magiliw siyang bumati at tinawag ito. Ngunit malamig na sinagot ni Su Shan, pinaalala ang tungkol sa bahay na inagaw mula sa kanya. Napahiya si Lina at pilit nagbigay ng paliwanag,
Samantalang si Jiang Qiutian ay nagpakunwari ng lamang at pilit lumapit kay Su Shan. Subalit batid na ni Su Shan ang tunay na likas ng babae sa panahon ng kaguluhan. Hindi siya nagpadaig at diretsyong nagpatuloy sa kanyang lakad, iniwan silang mag-isa habang inuuna ang mga dapat niyang gawin. Magkahalong pagtataka at kalituhan ang bumalat kina Jiang Xiaotan at Lina matapos makita ang malamig na ugali ni Su Shan. Sa isip nila, napakahusay ng pagkukunwari ng lalaki. Habang papalayong nagmamaneho si Su Shan, agad itong itinuro ni Lina at bumulong kay Xiaotan na habulin siya, iniisip na isa lamang itong pagsubok para sa kanya. Maya-maya, dumating si Su Shan sa pagawaan ng batong Vinho kung saan naghihintay na si Boss Wu sa may pintuan. Pagkababa ni Su Shan mula sa kotse, masiglang sumalubong si Boss Wu, nakipagkamay at buong paghanga na bumati sa kanya dahil sa kanyang kabataan at talento. Ipinaalala ni Su Shan ang kanilang napag-usapan sa telepono tungkol sa 2,000 toneladang batong konsumo at agad na nagtanong kung gaano katagal matatapos. Ipinagyabang ni Boss Wu na sa loob lamang ng 3 araw ay matatapos nila ito sa halagang 400 bawat tonelada, kabuuang 800,000. Walang pag-aalinlangan si Su Shan na nagbigay agad ng 100,000 deposito at nagpaabot ng kumpirmadong address para sa 3 araw na delivery. Masayang tinanggap ni Boss Wu ang bayad, hawak ang QR code at nagbiro pa tungkol sa malaking transaksyon. Nagulat lamang siya nang marinig mula kay Su Shan na ang dahilan ng pagbili ng ganoon karaming bato ay para sa isang gawaing kawanggawa sa ANSA Federation. Saglit na napatigil si Boss Wu, subalit matapos umalis ang sasakyan ni Su Shan ay ngumiti pa rin siya at pinuri ang pagiging mabilis ng kalakalan. Kasunod nito, huminto rin ang sasakyan ni Jiang Xiaotan at Lina sa harap ng pagawaan. Nagulat si Boss Wu nang may dumating pang iba nang walang appointment. Bumaba si Xiaotan, may halong kaba at hiya, at ipinakilala ang sarili bilang fiancé ni Su Shan habang nagtatanong tungkol sa napag-usapan nila. Bagaman litong-lito, ipinaliwanag pa rin ni Boss Wu na kabubukas lang nila ng kasunduan para sa 800,000 halaga ng ice. Nagulat at nataranta ang 2 babae sa narinig, tiyak na nilang malaki at makapangyarihan ang kinikita ni Su Shan. Dagdag pa rito, nabanggit ni Boss Wu na para daw ito sa isang proyekto ng kawanggawa, dahilan upang lalo silang mamangha. Samantala, nagmaneho si Su Shan patungo sa isang marangyang restaurant sa lungsod. Umupo siya at sinuri ang lahat ng kanyang mga order, kontento at panatag na maaari na niyang gugulin ang natitirang oras sa pagpapahinga bago dumating ang sakuna. Naalala niya ang nakalipas na buhay kung saan abala siya sa negosyo at ni hindi man lamang nakatikim ng karangyan ng ganitong kainan. Dumating ang waiter at maingat na iniabot ang menu. Habang tinitingnan ni Su Shan ang mga kakaibang putahe na nagkakahalaga ng libo-libo, napansin niya ang isang seksyon na may tandang pananong na nagkakahalaga ng 17,000. Ipinaliwanag ng waiter na ito ay espesyal na putahe na niluluto mismo ng pangunahing chef at nakabatay sa kanyang malikhaing inspirasyon. Nagka-interes si Su Shan at umorder nito. Pagkaalis ng waiter, tumingin siya sa paligid ng restaurant at napansin ang isang estante ng mga aklat. Kinuha niya ang Asian Hygiene Act at nagsimulang magbasa. Habang lumalalim sa pagbabasa, sumagi sa kanyang isipan ang ugnayan ng mga nilalang sa mitolohiya at ng mga halimaw na kanyang nakita noong panahon ng sakuna. Ang mga mutesyong yun ay tila pagbabalik ng mga katangian ng kanilang mga ninuno, mga buntot, balahibo, at iba pang kakaibang anyo. Habang nakalubog sa pag-iisip si Su Shan, lumabas mula sa kusina ang isang dalagang may rosas na buhok na nakasuot ng makinang na damit, bitbit ang isang putahe. Siya si Nin, ang pangunahing chef ng restaurant. Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili at inilahad na ang putahe ay kanyang nilikha para kay Su Shan. Sa sandaling yun, isang alaala ang bumalik sa isipan ni Su Shan, si Nin ang kilalang Hell Kitchen Demon, sa kanyang nakaraang buhay, isang chef na nagawang gawing masarap ang laman ng mga mutante subalit ikinapapahamak ng sinumang kumain. Napansin ni Nin ang tila nagulat na anyo ni Su Shan at inisip na baka natatakot ito na lasunin siya. Nakangiti siyang ipinaliwanag ang kanyang nilutong may 5 patong ng lasa, isang panig ay seared, ang isa naman ay may malutong na libu-libong sapin, 2 magkasalungat na lasa sa iisang steak. Tinanggap ni Su Shan ang tinidor at tinikman ito. Sa ngiti niyang sumilay, inamin niyang tunay na sulit ang halaga ng putahe at pinuri ang lasa nito, bagaman sa loob-loob niya ay nagdududa pa rin sa tunay na layunin ni Nin.
Sa labas ng restoran, palihim na nagmamasid sina Jiang Xiaotan at Lina. Patuloy na pinapahid ni Lina ang kanyang mga hita dahil sa kagat ng mga lamok at nagbibiro pa na napakamahal ng mga putahe sa loob. Inalala niya na kung sakaling maging mayamang ginang si Xiaotan, huwag sana siyang kalimutan dahil sa sobrang hirap na kanyang nadarama sa labas ng restoran. Hindi inalis ni Jiang Xiaotan ang tingin sa loob ng restoran habang patuloy na nagkumpirma sa kanyang sarili na balang araw ay magiging isang mayamang ginang siya. Pagkatapos kumain sa restoran ni Nin, nagpatuloy si Su Shan patungo sa Century Bar. Huminto siya sa harapan nito at naisip ang kasosyalan at karangyaan ng lugar, isang tanyag na bar sa Shando kung saan ang mga anak mayaman ay gumagastos ng milyon-milyon. Sa kanyang nakaraang buhay, isa yun sa kanyang pinagsisihan dahil kailanman ay hindi siya nakapasok dito. Habang hawak ang isang baso ng alak, nilapitan siya ng grupo ng mga dalagang masigla at nagsimulang makipag-inuman sa kanya. Bagaman nag-aatubili, nakisama siya. Sa tabi niya, isang babae ang kakaiba sa lahat, tahimik at may bahid ng hiya. Siya si Yan Yan, na ipinakilalang ngayon pa lamang unang beses pumasok sa ganoong lugar dahil pinagtaksilan ng kanyang kasintahan. Dahil sa pait ng karanasan, agad niyang nilagok ang inumin at nagpahayag ng kanyang galit. Tinanggap ni Su Shan ang kanyang saloobin ngunit pinaalala na hindi yun tubig kundi matapang na alak. Sa isang iglap, si Yan Yan ay nagtatanong na kung may kasintahan ba siya. Nang marinig ang kumpirmasyon na siya ay walang karelasyon, agad itong nagpakita ng tapang at lumapit palalo, habang ang mga kasama niya ay nagbigay ng suporta. Samantala, dumating sina Jiang Xiaotan at Lina sa bar upang hanapin si Su Shan. Narinig nila ang malalakas na hiyawan mula sa grupo ni Yan Yan at nakita siyang kasama ng dalaga. Nagmamadali silang lumapit, puno ng pagtataka at galit, ngunit hinayla agad ni Su Shan si Yan Yan palayo, pataas sa ikalawang palapag. Pumasok sila sa isang silid, isinara ang pinto, at ipinaliwanag niya sa dalaga na wala siyang pagkakataon kanina na makapagpaliwanag sa dalawang babaeng humahabol sa kanya. Namula ang mukha ni Yan Yan, halatang nahihiya, at inamin na iyon ang kanyang unang karanasan sa ganoong sitwasyon. Bahagyang tinapat ni Su Shan ang kanyang noo, nagbigay ng payo na manatili lamang sa bahay at mag-imbak ng pagkain sa mga susunod na araw, at mahigpit na binalaan na huwag humanap ng kapareha sa ganoong lugar dahil walang kahihinatnan ang ganoong uri ng relasyon. Lumabas si Su Shan sa silid na may halong panghihinayang, subalit agad siyang sinalubong ng malakas na pagkatok at sigaw ni Lina at Jiang Xiaotan sa kabilang panig ng pinto. Doon ay napabuntong hininga siya, alam na wala nang maaasahan sa gabing iyon. Samantala, sa isang bodega sa labas ng lungsod na kinuha ni Su Shan, nagsimula ng ibaba ang mga inangkat na kagamitan. Dumating ang truck at nagpatuloy ang pagbuhat ng mga makinang pampainit, makinang pangyelo, at iba pang kagamitang iniutos niya. Bagaman walang cold storage ang bodega, tiyak siya sa kanyang plano at malinaw ang kanyang mga utos sa mga tauhan na ayusin ang lahat sa loob at harangan ang pasukan gamit ang malalaking bato. Nandoon din sina Wang Haoyu, Lina, at Jiang Xiaotan, nagmamasid mula sa gilid. Iniulat ni Wang Haoyu na nakita niyang nagrerenta si Su Shan ng malaking bodega at nagdadala ng mga makinang hindi nila mo-ari ang gamit. Nagpakita ng matinding pagtataka si Jiang Xiaotan, iniisip kung ano nga ba talaga ang plano ni Su Shan. Napansin naman ni Lina ang pagdating ng mga tao mula sa Luchang Hotel na may dalang mga kagamitan, at inisip niyang maaaring bahagi ito ng isang engranding sorpresa. Sa kanyang pananaw, tila naghahanda si Su Shan ng isang malaking piging at posibleng mag-alok ng kasal sa publiko. Lalong nagningning ang mukha ni Jiang Xiaotan, at sa kabila ng pag-asta na hindi siya madaling maakit, hindi maitago ang saya at pag-asa sa kanyang mga mata. Sa isip niya, kung sakaling totoong mag-propose si Su Shan, siya mismo ang magpapasya kung tatanggapin niya ito o hindi. Ngunit malinaw sa kanya na nais niyang makita ang tapat na intensyon ng lalaki. Lumapit si Jiang Xiaotan kay Su Shan at may halong pagtataka kung bakit napakaraming bagay ang kanyang binili. Ngumiti lamang si Su Shan, malamig ang anyo at bahagyang sumulyap kay Xiao Tian bago sumagot na tutulungan ba siyang maglipat, at ipapaliwanag na lang kapag tapos na ang lahat. Napakunot ang noo ni Xiaotan dahil sa loob-loob niya iniisip na malapit na siyang maging isang mayamang ginang, ngunit bakit kailangang siya pa ang magbuhat? Agad naman siyang tinapat ni Lina at bamulong na marahil sinusubok lamang siya ni Su Shan upang malaman kung karapat-dapat ba siya.
Dahil doon, nagpilit si Xiao Tan na tanggapin ang sitwasyon. Bagaman iritado, pinigilan niya ang sarili at sinimulang buhatin ang mabibigat na kahon. Sa kanyang isip, pinatitibay niya ang loob na ito ay isang pagsubok upang makamit ang kanyang pangarap na maging ginang ng isang mayamang pamilya. Samantala, hindi rin nagpahuli si Lina. Sa halip na simpleng tumulong, sinamahan niya ito ng mga mapang-akit na kilos, umaasang makuha ang atensyon ni Su Shan at baka kahit papaano ay magkaroon ng pakinabang sa kanya. Habang abala ang dalawa, tahimik lamang na nakatingin si Su Shan. Sa kanyang isipan, isa itong libreng lakas paggawa na hindi niya dapat sayangin. Sa dami ng mga kargamento, mga kagamitan para sa hotel at pabrika, kahit marami pa ang tauhang ipadala, matagal pa ring matatapos kung wala ang dagdag na tulong. Nang tuluyang mailipat lahat ng mga gamit sa bodega at lumubog na ang araw, bahagyang nag-inat si Su Shan at nagsabi ng tapos na ang lahat. Pagod na pagod sina Xiao Tan at Lina, basang-basa ng pawis at halos nanginginig ang katawan. Nagreklamo si Xiao Tan, iniisip na kahit isang pagkain man lang ay hindi sila inanyayahan matapos ang buong araw na pagbubuhat. Sa kanyang galit at panghihinayang, pinangako niya sa sarili na kapag naging ginang siya balang araw, kukunin niya ang lahat ng pera ni Su Shan. Ganoon din ang sama ng loob ni Lina na halos hindi makapagsalita sa bigat ng mga binuhat. Samantala, pinasalamatan ni Su Shan ang mga driver at tauhan sa pamamagitan ng pamamahagi ng makakapal na pulang sobra. Laking tuwa ng mga ito nang makita ang laman, tinatayang tig 10,000 ang bawat isa, dahilan para magbunyi sila at purihin ang kanilang amo. Sa kabila ng matinding pagod, nilapitan pa rin ni Xiao Tan si Su Shan at nagtangkang itanong kung may mahalaga ba itong gustong sabihin. Subalit malamig lamang siyang tinugon ni Su Shan, pasasalamat sa kanilang tulong ngunit pinauuwi na sila dahil wala namang gantimpala. Nabigla si Xiao Tan at agad nagpilit na baka may sorpresa lamang ito. Ngunit ang sagot ni Su Shan ay mas lalong nagpasakit sa kanya. Ipinaliwanag niyang wala na siyang bahay, baon pa sa utang, at ang lahat ng ginastos noon ay mula sa isang mayamang matanda na nais lamang magpakita ng kabutihan. Nagngalit ang bagang ni Xiao Tan, galit na pinagtangkaan siyang sugurin. Subalit mabilis na nakaiwas si Su Shan, malamig ang tugon na wala naman siyang niloko. Bumagsak si Xiao Tan sa sahig, pinipigilang sumabog sa galit, habang paulit-ulit na minumura si Su Shan at ipinapahayag na ayaw na niyang makasal sa isang taong walang yaman. Nilagyan pa ito ni Su Shan ng malamig na sulyap, iniisip na sino bang matinong tao ang gugustuhin ang isang babaeng gaaman sa pera. Dahil sa matinding inis, umalis sina Xiao Tan at Lina mula sa bodega na puno ng galit at pagbabanta na pagbabayaran ni Su Shan ang ginawa. Hindi na lamang siya pinansin ni Su Shan at muling bumalik sa loob upang tapusin ang natitirang gawain. Maingat niyang isinara ang pinto ng bodega at lumapit sa maayos na nakasalansan na mga kagamitan. Tinitiyak niya sa sarili na sapat na ang lahat ng ito bilang paghahanda sa nalalapit na wakas ng mundo. Itinaas niya ang kamay at binuksan ang isang puwang ng kanyang kapangyarihan, kung saan isa-isang sinipsip papasok ang lahat ng supply patungo sa kanyang lihim na dimensyon. Samantala, sa isang marangyang gusali sa Shando, masayang nag-uusap sina Wang Gahai at Jiang Xiaotan. Malambing na inalok ng lalaki ang babae na sumama na lamang sa kanya upang maranasan ang marangyang buhay sa lungsod, sapagkat may pangalan at impluwensya siya na maipagmamalaki. Mahigpit na niyakap ni Wang Gahai ang baywang ni Xiao Tan at bamulong na mas matagal na sanang iniwan nito si Su Shan upang sumama sa kanya. Mahinhin namang tumugon si Xiao Tan, nagpapahiwatig ng kanyang pag-asa. Buong kumpiyansang nangako si Wang Gahai na siya mismo ang maghihiganti para sa kanya, at sa kanyang puso, ikinatuwa ni Xiao Tan ang pangakong iyon. Habang abala si Xiao Tan sa pag-iisip, nanlilisik ang kanyang mga mata sa pagdedesisyon kung mas makabubuti bang piliin si Wang Gahai kaysa kay Su Shan. Malinaw sa kanyang isipan na mas mayaman at mas maimpluwensya ang panig ng bagong kakilala kaysa sa lalaking tinitingnan niya noon bilang oportunidad. Ngunit biglang may boses na umalingaw mula sa likod ng kanilang hapag, isang malamig at sarkastikong tinig na ikinagulat ng lahat. Paglingon niya, hindi siya makapaniwala na si Su Shan ay naroon mismo. Agad namang namula sa galit si Wang Haoyu, itinuro si Su Shan at inireklamo sa kanyang amo na ito ang dating nakabangga sa kanya. Mariing tinitigan ni Wang Gahai si Su Shan, galit na galit at puno ng pagbabanta.
Isiniwalat niyang may utang pa sa kanya si Su Shan na 600,000 at matagal nang dapat bayaran. Natuwa si Wang Haoyu sa revelasyong yun, dahil nakakita sila ng pagkakataong singilin ang luma at bagong galit ng sabay. Nagsimulang mangutya sina Xiaotan at Lina, ipinapakita ang kanilang paghamak kay Su Shan. Habang abala sila sa panlalait, kalmadong pinunasan ni Su Shan ang kanyang bibig matapos ang pagkain at malamig na tumugon. Lalong sumiklab ang galit ni Wang Dahai, pinagbantaan siya at iniutos na dapat lumuhad at humingi ng tawad upang makaligtas. Subalit nanatiling matatag si Su Shan. Nang halos umabot na sa punto ng kaguluhan, biglang dumating si Gao Kong kasama ang kanyang mga tauhan. Matindi ang kanyang awtoridad at galit ang boses habang pinatitigil ang lahat ng gulo. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Wang Dahai, mula sa pagiging palaban, siya ay napahiya at agad yumuko. Takot na makabangga ang kilalang makapangyarihang negosyante ng Shangdo. Alam niyang si Gao Kong ay hindi lamang isang negosyante kundi may malalim na koneksyon at kapangyarihan, kaya't hindi niya magawang lumaban. Tahimik na pinagmamasdan ni Su Shan ang eksenang yun, inaalala ang kanyang nakaraang buhay. Naisip niya kung paano, matapos ang pagputok ng sakuna, si Gao Kong ay mabilis na tumaas ang impluensya at nagkaroon ng mga tauhang tinaguri ang mga halimaw ng dilim, kabilang ang tinawag na Hell's Chef. Sa kanyang alaala, ang Luchang Hotel ang unang lugar na naapektuhan ng mga mutasayon. Ngayon, malinaw na yon ang naging simula ng pag-angat ni Gao Kong. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Napansin ni Gao Kong ang tapang at kawalan ng takot sa mukha ni Su Shan. Nabighani siya sa kakaibang presensyang yun at tahimik na inisip na kakaiba ang batang ito. Maya-maya pa, pumasok si Gao Kong sa isang marangyang silid kasama ang kanyang mga kasama. Doon, ipinakilala niya si Duan Nia sa isang makapangyarihang negosyanteng tinatawag na Mr. Sun. Malamig ang anyo ni Duan Nia ngunit pinilit niyang makisama, habang si Mr. Sun ay may ngiting puno ng pagnanasa at inabot sa kanya ang isang basong alak. Ramdam ni Duan Nia na may kakaiba sa inumin at nagsimulang kabahan, naghahanap ng paraan upang makaiwas ng hindi nagmumukhang bastos. Samantala, sa ibabang palapag, hawak ni Su Shan ang isang baso ng pulang alak, dahan-daang iniikot bago tinungga. Nakatanaw siya sa lungsod, tahimik ngunit malamig ang ekspresyon. Sa kanyang alaala, noong una ay nagtatago sila ni Xiaotan sa ilalim ng lupa upang makaligtas sa matinding init ng pagdating ng wakas ng mundo. Ngayon, hindi niya akalain na pagkatapos iwan ng babae, siya mismo ang kusang lumapit sa lugar na ito. Mula sa kanyang posisyon, ibinaba ni Su Shan ang tingin sa may swimming pool kung saan naroroon sina Wang Haoyu at ang kanyang grupo. Nanlamig ang kanyang mga mata habang bamulong sa kanyang sarili ng isang pasya, oras na upang singilin ang luma at bagong hinanakit, at tapusin ang lahat ng ito. Sa sandaling yun, magkasama sa pool ang magkapatid na Wang Haoyu at Wang Dahai. Ramdam ni Wang Dahai ang matinding init ng gabi at patuloy niyang pinupunasan ng pawis habang nakangisi at nagsabing tila mas mainit ngayong gabi kaysa kaninang umaga. Nakapulupot kay Wang Haoyu ang isang inflatable na hugis pato, sumang-ayon ito at nagmungkahi na magandang magpalamig sa pool at hayaang magbihis ang mga babae ng swimsuit. Nagtinginan ang magkapatid na may pangingiting may kabastusan, at nagpakipot si Wang Dahai na tila nasasabik sa ideya. Sa tabing pool ay naglabas ng hubog ang sinuot ni Lina at Jiang Chiotian, nakita ni Lina ang liwanag ng buwan at napansin na parang napakaliwanag nito. Nang lapitan ni Wang Haoyu si Jiang Chiotian at ipahayag ng maharot ang kanyang damdamin, napahiya at nagmamadaling humiling ang babae na dalhin siya sa pool deck upang humilom sa sobrang init. Tahimik na uminom si Su Shan ng alak at nagpakita ng paghamak, nagbigay siya ng mahinang tanaw na parang toast sa pagdating ng apokalipsis. Sa pagputok ng sandali, ang buwan ay tila bumagsak ng mas malapit sa mundo at biglang tumaas ang temperatura. Naguluhan at natahimik ang mga nasa paligid, hindi nila maintindihan ang nangyayari. Dahilan ng biglaang pag-init, nagmadali ang lahat papasok sa loob ng hotel, umiindak at sumisigaw na parang tumatakas mula sa apoy. Habang tumataas ang init, nagsimulang umakyat ang mga balat at pumula ang balat ng mga taong nasa labas, ang ilan ay humagalpak sa pagdurusa. Naabutan ni Wang Haoyu, Jiang Chiotian, at Lina ang tangi nilang maabot, ang tangke ng tubig, at nagkakagulo sa pag-akyat upang malubog sa malamig na tubig.
Sa loob ng bulwagan, nagulat ang mga kasamang naglalaro ng baraha at nagtaka kung bakit nagiging pulang-pula ang balat ng mga papasok. May ilan na walang pakialam at ipinagpatuloy ang sarili nilang gawain. Di naglaon ay sumalubong sa pintuan si Wong Dahai, duguan at natatakpan ng mga pasa at usok, habang humihingal at humihingi ng tulong. Agad na nagmadaling kunin ng mga tauhan ang panggamot sa paso at mga pampahid. Sa itaas, nasa silid ni Nagaukong at Niin ang isang mapanganib na tensyon, pinilit ni Mr. Son na uminom si Niin, at naramdaman ni Niin na may kakaiba sa inumin. Nang kumilos ang mga kasama upang pilitin siya, biglang sumiklab ang matingkad na liwanag sa labas, napabigla ang lahat, napilitang ibaba ang mga kortina, at naputol ang mapanganib na sandali. Ang biglaang pangyayaring yon ang naging dahilan upang makalabas ni Niin nang hindi nasaktan. Sa lobby, tumindig si Liu Hanner at pinigilan ang mga tao na lumabas, nagsasabing nakakontak na ang rescue team at dapat maghintay. Ngunit maraming mayayamang panauhin ang hindi mapakali, di nila kinaya na maghintay dahil sa kanilang mga negosyo at mataas na kita, at naguunahang umalis. Sa kabila ng babala, umatras ang ilan lamang habang ang iba ay nagtangkang lumikas. Sa kabuuan, ang gabi ay naging kaguluhan, ang biglaang pag-init dahil sa kakaibang galaw ng buwan ay nagdulot ng takot at pagkakagulo, nagbukas ng lumang alitan at bagong panganib, at muling pinukaw ang mga alaala ni Su Shan tungkol sa mga unos na kanyang naranasan noon. Bumaba si Gao Kong mula sa hagdan at agad na tinanong ang kanyang tauhan na si Mr. Mio tungkol sa nangyayari. Nagpaliwanag si Mr. Mio habang hinahubad ang Amerikana na biglang lumiwanag ng labis ang buwan at tumaas ng malaki ang temperatura sa labas. Ayon sa paunang ulat, maaaring lumampas sa 70 degrees Celsius ang panlabas na init at halos 100 tao ang nasugatan. Habang tumatawag si Mr. Son nang may pagkaabalang tinig para humingi ng tulong mula kay Minister XHO, sinabi sa kanya na nakaprioridad muna ang pag-secure sa supply ng kuryente at wala munang sapat na manpower para magpadala ng rescue teams. Sa silid ni Wong Dahai, pinapahid ng mga tauhan ang gamot sa mga paso at umuungol siya sa sakit. Nag-alinlangan ang lahat kung paano makakunta sa ospital dahil napakainit sa labas. Nag-utos si Wong Dahai na tawagan si Shoujo para kunin sila, at sumagot si Shoujo mula sa parking garage na papunta na siya. Lumabas si Shoujo at napansin ang sobrang liwanag sa kalangitan, ngunit bago pa siya makabalik agad na pumutok ang 4 na gulong ng sasakyan dahil sa init at huminto ang kotse. Nang kumari pa siya palabas, natunaw ang ilalim ng sapatos niya at dumikit sa lupa, nag-iba ang balanse at siya ay bumagsak. Napuno ng takot si Shoujo nang makita ang mga bangkay at mga katawan na sunog sa paligid. Sinubukan niyang tumakbo ngunit nasunog ang mukha niya sa mainit na lupa at ang huling sigaw niya ay naputol bago tuluyang naputol ang koneksyon. Nagdulot ito ng matinding pangamba at kaguluhan sa grupo. Samantala, ang kwarto ni Su Shan ay maayos at handa, nakaset ang aircon sa 16 degrees Celsius at nanatiling komportable ang temperatura sa 25.5 degrees Celsius, hindi naapektuhan ng panlabas na apoy. Dahil dito, maraming tao ang nagpunta at kumakatok sa pinto na may pag-asa na makapasok at makahanap ng kanlungan.